Ciao a tutti, benvenuti nella nostra chiesa di Roma Filippina. Siamo qui con il fratello Emilio, la sorella Gioia e Justin e siamo qui per raccontarvi della nostra storia, della nostra chiesa qui in Italia. Ok, fratello Emilio, come è iniziato il tuo percorso di fede e come hai conosciuto la Chiesa Adventista? Nung ako ay 10 years old, may mga nagpunta sa aming mga kabataan, nagkaroon sila ng gathering para sa isang program ng Seventh-day Adventist School. Tapos noon ay doon ko nakilala ang Seventh-day Adventist sa school natin. Dumaan ang 4 years, nag-aral ako sa ating school. Fratello Emilio, com'è stato per te vivere la fede avventista in un paese diverso dal tuo e cosa ha significato trovare una comunità che parla la tua lingua? Brother Josh, una sa lahat, ako ay masaya at nakita ko agad ang Italian Seventh-day Adventist Church dito sa Roma. Maganda sana kung naiintindihan ko ang salita ng ating Panginoong Diyos pag ako ay nasimba ng Sabado. Napakasarap pakinggan na pag nagkakaroon ng discussion tungkol sa Bible, pag-araw ng Sabado, mas lalo na yung sa pag-aaral natin ng Sabbath School lesson. So, nakakamiss ang ating salitang Pilipino. Bagaman tayo narito sa Italia, mahirap. Quali sono state le sfide come Chiesa che avete affrontato negli anni? Isa sa mga hamon ay kung paano palalaguin sa bahaging espiritual ang mga kaanib ng Iglesia Adventista at kung ano ang mga programang ilulunsad na makatulong upang dumami rin sa bilang ang mga kaanib ng Iglesia at maging mature sa pananampalataya ang ating mga kaanib dito sa Italia. Kasi dito sa Italia ay kumbaga naman, mahirap ang ating sitwasyon dito, ating mga Seventh-day Adventist kasi tayo dayuhan sa ating mga employers. So kailangan tayo ay magkaroon ng isang pakikibaka na nakatuon sa ating Panginoong Diyos, sa ating faith at maipakilala rin natin sa kanila kung ano ang Seventh-day Adventist Church sa buong Italia. Quali sono i cambiamenti più belli che hai visto avvenire all'interno della nostra chiesa? Ang pinakamagandang pagbabago na naramdaman ko rito sa iglesia natin ay yung bang pagpapatawad sa mga kaibigan natin, pagkakaroon ng magandang simulain sa loob ng iglesia, at saka ang isa pang napakagandang pagbabago ay suportahan ang mga gawain sa loob ng iglesia katulad ng program ng evangelism. So, yun ang isang nakita ko na napakagandang pagbabago na nagaganap dito sa ating iglesia, sa ating mga kapatiran. Sila ay kumbaga naman ay nakakatulong na malaki pati sa ating Mother Church sa Italia, Church. Cosa significa far parte di una comunità di 160 anni che è presente in tutto il mondo? Isang kagalakan na maging bahagi ng isang iglesia sa anibersaryong ito ang ating iglesia na magkaroon ng pambuong mundo sa kilusan na ipakilala natin dito sa Italia ang ating pakikiisa para sa kanila sa pagtulong ng gawain sa pagkakatapos ng kanyang ebanghelyo sa mundong ito. Iyon ang isang napakaganda na tayo ay nagagamit ang Iglesia Filipina sa kung ano ang programa ng ating church ng Italian Union na tayo ay nakikisa sa kanilang mga pagpapalaganap ng gawain sa mundong ito para sa ikabibilis at ikadadali ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. E cosa vorresti dire ai giovani di oggi per incoraggiarli ad essere protagonisti nella Chiesa? Okay, para sa mga kabataan ngayon sa Chiesa Roma, sa umpisa pala ang ating mga kabataan ay i-train na kaagad ng ating mga magulang hanggang sa sila'y lumaki. Kasi nag-uumpisa yan sa mga kabataan ay piano-piano. Kinakailangang masanay ang ating mga kabataan na pumunta na simbahan,
mag-aral o mag-worship sa umaga, sa gabi. Kasi yun ang pinakaumpisa ng mga kabataan para ang kabataan ay hindi lalayo sa ating church. At saka ang isa sa mga payo para sa mga kabataan ay matuto rin magbasa ng banal na kasulatan, kasi ang mga kabataan ngayon ay yung time noon at ngayon ay magkaiba. Ngayon ay ang mga kabataan ay nakatutok sa mga gadgets, no? Iyon ang pinakamalaking pasanay ng mga magulang natin ngayon sa mga kabataan. Tapos yung mga pakikisalamuhan nila sa hindi nila kapananampalataya, iyon ang isa na napakahirap para sa mga kabataan natin ngayon, na sana ay ating ipanalangin ang mga kabataan para sa kanilang malusog na espiritual sa kanilang paglakad. At ang isa sa mga kabataan ay kailangan nating isama sa mga program ng church, sa evangelism. Sila talaga yung panibagong foundation ng Seventh-day Adventist Church. Sila yung pag natapos na ang mga magulang, susunod ang mga kabataan, na kinakailangan sila ay magkaroon ng malalim na pag-aaral ng banal na salita habang sila ay lumalaki din. At ang isa pa na gusto kong iparating din sa ating mga kabataan ay bagamat tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ay huwag din natin kalilimutan kung ano yung ating pamantayan ng ating iglesia, kasi nandun yung foundation natin, pangalawang foundation ng Seventh-day Adventist Church. Nandun talaga kung ano yung dapat natin gawin, at para matibay ang ating church, doon natin kukuhain. Dumating man ang mga pagsubok sa iglesia ay hindi matutumba ang ating church. Nasa kabataan ang lakas ng ating church sa mga susunod na henerasyon. Kaya sana ang ating mga kabataan ngayon ay isa sa mga magpapalakas sa 160 years na anibersaryo ng ating iglesia sa buong mundo. Makisangkot sa gawain ito, sa ating iglesyang ito, para maging lalong matibay ang ating pananampalataya at maging mabilis ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo para buhayin ang kanyang mga anak dito sa lupa. At yun lang po, at maraming salamat. Grazie mille fratello Emilio per aver dato il tuo tempo, per aver condiviso un po' della tua storia, anche la testimonianza, e ti ringraziamo tanto.